matamis pa sa pulot-pukyutan ang linggong ito kasi kasama niyo ang inyong diva that you love, si Alwad Ignacio, with of course my favorite kumaring Utso Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Dito po on The TT Show, ang Tara Natalia kanyang Showbiz Edition. At ito pong linggong to, maraming mga pelikulang Pilipinong ilapalabas sa mga sinihan. November 29 po sila ipapalabas, pero ang highly recommended po namin ay ang pelikulang In His Mother's Eyes. In His Mother's Eyes, kung saan siguradong si Miss Maricel Soriano, ang nag-iisang Diamond Star, si Kuya Roderick Paulate, ay talagang magpapabaha ng luha ng lahat. At of course, kasama pa rin po dyan ang pagkahusay-husay na binatang si L.A. Santos. Mare, kwentuhan mo nga kami, ano ba nangyari nung press ko nito very recently, kung saan nagpabaha ng luha ang magkaibigang Roderick at Maricel. Oo, kasi natanong sila about memories of their moms. Di ba? Kasi pareho silang di ba? Ulila. Oo, ulila na sa ina, di ba? Parang, so, yung dalawa maluha-luha while recalling their favorite moments sa kanilang mga ina. Eto si Maricel nga, parang chinika niya, nagparamdam siya na nagpakita sa kanyang dreams. Yung nanay niya, si Mami Linda. Okay. So sabi niya, naku sabi ni Maricel sa nanay niya, ganyan-ganyan ka pa rin. Nasa ibang dimension ka, ganyan-ganyan ka pa rin. Yung the manner by which she spoke, di ba, yung ganun pa rin, parang tawag dito, nakaka-amaze, di ba, na siguro talagang gusto naman niya magparamdam yung nanay niya sa kanya. Hindi lang nagparamdam, nagpakita sa panaginip. Di ba nakakaloka? At saka nung tinanong ko siya, saan ka lumabis at saan ka nagkulang? Oo, bilang nanay. Nanay, di ba? Alam, inamin niya, nagkulang ako sa panahon sa mga anak ko. Kasi nag-concentrate siya kay Mami Linda. Oo, sa kanyang pamilya. Oo. Di ba? Being the breadwinner. Talagang makikita mo talaga na very sincere yung sagot niya. Di ba? Parang si Roderick talagang yung nanay niya na talagang kasama niya kung saan man siya naroroon. Sobrang silang close. At talagang gumaragal ang boses ni Kuya Dick sa kwento niya kasi hanggang ngayon, parang meron parang malaking bukto sa puso niya. Parang hindi niya pa talaga fully ma-accept na wala na ang mami niya. Oo, and it has been how many years, di ba? Kasi 2009 pa ata na wala ang mami niya. Diba? Makikita mo how they are so attached to their moms. Di ba? Kaya siguro in his mother's eyes, in their mother's eyes, talagang the best silang mga anak. Di ba? At isa pang the best na anak po ay si L.A. Santos. Alam niyo po ba, kuwinento niya na if there is one thing na gustong-gusto niyang ginagawa sa kanya ng mami niya, ay yung ang mami niya nagme-makeup sa kanya. Di ba? At parang ayaw magpa-make up sa ibang tao. Kailangan dapat mami niya lang. Kasi para sa kanya, napaka-special bond at time na sila lang mami niya. Ang mami niya nagme-make up sa kanya. And grabe, if you could hear his mom. Yung kinento ko paano tong movie na Mount. My God. And we have special mention niya yung aming chairman, si Chairman Lydia Tang Adriano. Kasi siya yung manager ni LA. Siya yung nagpursu na gawin mo ito. Ang nga niya talagang gagawin niya. Pero si Maricel Soriano diba? At saka si Roderick Paulate yung sabi nga ni Mami Flor, wala siya ibang naiisip na cast kundi si Maricel at si Roderick Paulate. At talagang not because we are friends of Maricel and Kuya Roderick, or not because we are also fans of them. Nako, pag nakita niyo po talaga yung trailer, iba talaga ang haplos sa puso. Actually nga ito, kung maaga-agang nagawa, perfect Mother's Day movie. Mother's Day movie. Diba? Kasi ibang kwento. Diba? Talagang naku, ewan ko nga ba kung bakit hindi nakapasok, Naku, nanggigigil na naman ako. Wag na. Huwag natin pag-usapan pa yung mga hindi marunong masyadong mag-appreciate ng small gem of a film, katulad ng In His Mother's Eyes. And grabe yung the emotional connection na meron si Maricel at si Roderick na talagang put into full use sa pelikulang ito. Na-maximize talaga. Kasi may mga linya sila talaga na pag pinakinggan mo, ang sakit-sakit ng dating, di ba? Talaga yung grabing parunggi. Sabi nga ni Kuya Roderick ng press con, marirealize mo ang value ng pamilya, ng kapatid, ng nanay, ng anak, sa pelikulang ito.
Diba? Merong isang regret si LA, while doing this movie. Hindi siya nasampal ni Maricel. Siya nga nagtulak kay Maricel eh. Siya ang naging physical kay Maricel, di ba? Oo. So, kasi di ba everybody wanted to be slapped by Maricel, di ba? Yung mga kasama sa Pirapirasong Paraiso, di ba? Lahat sila. Si Kim Cho, nakatikim ng sampal. Tuwan-tuwa pa, di ba? Salin lang, di ba? Ito kasi walang pagkakataon. Hindi kasi naman, hindi mo naman pwedeng saktan yung katauhan ni LA. Kasi nga, di ba, may condition, di ba? Tsaka anak niya yon. Di ba, hindi mo pa pwedeng anuhin Saka kasi, di ba, para sa kwento, ang tagal niyang nawala. Tagal niyang nawala. So, she's doing her darnest best to cope up, to make up. To make up. At saka makita niya kung anong ba talaga ang kailangan ng anak niya. Kasi parang pagdating niya, estranghero siya eh. Yeah. Diba? Parang hindi makarelate sa kanya si LA. Tsaka ang ganda at ang dami niya hindi alam. Ang ganda ng linyahan. Oo. Binuksan niyo ang pinto pero hindi niyo ako pinapasok. Oo. Oh my Saka God. Bintana ba yung... baka kung nga, basta ganun ang para sa gate or something. Pero yung the way kasi that Maricel and Roderick and LA acts in this movie, grabe yung sincerity. Diba? Tagos. Talagang sa kaibuturan ng pagkatao nila nang gagaling. Walang artifice. Everything is parang organic na para silang magkapatid, magkambal na talaga nag-away dahil sa anak ng isa na pinabayaan niya, yung isa na piling niya. Nagpakahirap ako sa abroad, hindi niya alam yung pinagdaanan ko, di ba? Parang, kumbaga parang pili ko para yung characters ni Roderick at yung character ni Maricel, parang lang may pinaghuhugutan, parang pinaglalaban. Meron talaga. At saka, lahat makaka-identify sa movie. Kaya wala kang anak na katulad ni LA, kaya meron, makaka-identify ka kay Maricel, kay kasi everybody's I think kung malayo ka man, kahit na hindi ka nag-abroad, parang OFW ka na rin eh. Kunwari nasa probinsya yung pamilya mo, tapos dito ka sa Maynila, makaka-relate ka. And another plus factor of this movie is kauna-unahang pelikula po ito na isang mahusay na television dramatic director. Si Direk F.M. Reyes. Nako, napakahusay nitong director. Iba po siya. At talagang, you have really to go out of your cocoons to watch this movie. At isa pa pong movie na kasabay nito sa katapusan ng November ay ang Ship Course, Because I So Love Her at Kevin Kumarin Ultra Maldita, nakaka-relate sa kanyang kasyalahan. Yung pelikula ni Christina Cassandra Concepcion, ang Asian Persuasion. Diba? May pampamilya, may pangsyala. Ano pa ba naman ang hahabulin nyo? Saka, it's about time talaga. Napakita natin na talaga meron tayong puwersa at pambili ng mga ticket para sa pelikulang Pilipino. Lalo na nga po, magaganda naman po yung mga ino-offer. Hindi pipitsugin, hindi patalbugin, hindi sabi nga, hindi pito-pito. May saysay, may wawa, may katuturan, may aral kayo mga katutuhan. Ano pa ba naman ang gusto nyo? Ang In His Mother's Eyes is a festival-worthy film. Ewan ko lang sa iba dyan. Yun na. Diba? At of course, ang Asian Persuasion, dahil nga papakita doon ng Beauty of New York, alam nyo na, Dream City ko po kasi ang New York. Gusto po namin kumarin ultra balitang rumampa doon, nag-shopping doon. Yes, especially summer. Pasok kayo yung mga outfit. So, again, sana po, supportahan nyo po ang In His Mother's Eyes, supportahan nyo po ang Asian Persuasion. Pero kasi po, there is something about In His Mother's Eyes. It's a tribute to the sacrifices and the love of mothers. At kahit po sinong gender, pwedeng maging nanay. Yeah. Diba? At makaka-relate ka sa story. At talagang, this is L.A. Santos's best performance to date. And this is telling everyone na marunong siyang umarte. Magaling siya. Magaling umarte. At may puso siya sa pag-arte. Talagang pinaghandaan niya. Diba? Talagang nag-immerse siya sa kanyang character. Diba? Hindi siya pucho-puchong aktor. Yes. Diba? Saka talagang he was on his toes, kasi nga si Kuya Roderick yun, si Maricel, diba? Si Direk FM pa ba? Actors director yun. So talagang lumaban talaga siya. The movie gives us a ringside view of what life really is. Yes. Pinoy life. Oo. Diba? Oo. Lalo na may mga involvement sa
OFW. Yun. Oo. Diba? So, sana po supportahan nyo In His Mother's Eyes. Yun ang unang-una nyo panoorin. Tapos, isunod na rin po ang Asian Persuasion. At dahil dyan, ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan na Talakayan Showbiz Edition. Wow! Mare, parang gusto ko na lang matulog sa medium chika na ito. Bakit? Pag narinig mo lang ako nakikinig, pakigising ako, ha? Ito po si Alwin Ignacio, ang Diva That You Love. Kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po ang The TT Show, ang Tarayan na Talakayan Showbiz Edition. Talaga bang pag-uusapan mo? Nakakaumay na talaga itong hiwalayan na to for the 158th time. Ako 1 gazillion time. Nakakaloka. Hiwalay na naman si Chris Aquino at si Mark Leviste. At ito pa nakakaloka ha, ang qualifier. Ito talagang si Madam Echusera ng taon. Siya raw nag-initiate ng hiwalayan. At ang drama-rama niya sa hapon, ayaw ng stressor. So, stressor bigla si Mark Leviste. Tapos ang drama niya, dahil nawala si Mark sa kanyang paligid-ligid ng liga, mas lalo siyang nagiging healthy. Ito, alam mo, hindi ko kinakaya sa nakakaumay na chikang to. Di ba bago tong hiwalayan na, bagong hiwalayan naman na to. Episode na to. Di ba may picture siya pa sila together with Angeline Quinto? Na parang, previously with Kim Chiu. Previously with Kim Chiu. Tapos sumunod yung Angeline Quinto. Yung kay Angeline Quinto nga parang one big happy family sila kasi they were inside the bedroom of Chris with James Yap Jr., Mark Leviste, si Angeline, tapos yung jowa, husband niya. Hindi pa husband, yung partner. Yung partner niya, tapos yung baby nila. Silvio. So parang kita-kita mo doon na nakasmile silang lahat. Tapos, nagpapasalamat pa nga si Angge kay Mark Leviste. Tapos biglang, eto na naman. Meron lang sinulat ang ating katotong si Dalian Carvajal sa isang broadsheet. Biglang eto na naman si Madam. Kinokorek daw ang diin mo nung maling balita, ang pagkakamali Dalian. Kini-question niya kasi yung timeline. Diba? So, siguro nung anong yon, parang na-delay, pinalalabas niya, mali ka kasi ng timeline. Kumbaga nung sinulat mo, when it came out, break na kami. Parang ganon. So, that is what she's driving at. Mananiwala pa ba tayo na break sila? Alam mo, baliw lang na naniwala kay Chris Aquino, no? My God! How can you believe somebody like that? My God, diba? Ako parang feeling ko, you're not even 16 years old anymore. Parang umarte na bati now, break later, bati now, break later, bati now, break later. On again, off again, on again, off again. Ano to? Saka parang, diba? You always keep on telling people that Mark is your stressor. Sis, alam mo kung bakit ka stress? Kasi ayaw mo huminto sa kakukuda ka social media. Mag-report ka na lang sa amin na magaling ka na, malakas ka na, uuwi ka na sa Pilipinas. Huwag mo na kami bigyan ng update kung ano nangyayari sa'yo, lalong-lalo na sa personal life mo. Kasi, Chris, nakakarimarim na. Hindi ka na naman nene. Diba? Nagpapapat ka, nagpapasalamat ka pa. There's someone like Mark Leviste na hindi naman pipitsuging lalaki, pinagkakagastusan ka, pupunta sa Amerika, inaalalayan ka, inaaring anak ang mga anak mo. At saka ngayon ako nakakita. Somebody refuses to be inspired. Lalo na't may sakit ka. Yes. Diba dapat very positive ka? Diba na someone is loving you, they love him back. Diba ganun lang yon? Oo. Pero, diba, lahat naman ginawa para sa'yo. Gumagastos. Diba? At nagbibigay ng panahon. Oo, inalagaan ka. Kasi nila ikaw inaalagaan, ha? Pati anak niya. Parang tumatay yung father figures na dalawa mong anak. Diba parang, tapos, may drama kang stressor. Saka, huwag ka na kumeme-keme na may drama kang, may mga bagay-bagay kang privately, hindi ma-reveal. Because knowing you, after 24 hours, i-reveal mo rin yun. Oo, diba parang, ano naman yung pinagkagalitan nyo ni Mark? Parang she's parang wala na sa katinuan. Diba? Kasi, diba? On again, off again, on again, off again. Is that on a whim? Feeling ko ganon. Is that on a whim? Feeling ko ganon nga siya.
Depende sa mood. Depende siguro kung ano nararamdaman niya at that moment. Sa akin kasi parang, honestly, you're being unfair to the person who loves you. And it's also you're being unfair to your kids. Si Jimby. She's being unfair to herself kasi hindi niya matanggap na, di ba? Hindi, Chris, lovable ka naman. Kaya lang yung mental capacity mo to understand things in a romantic way, kakaiba. Di ba? May pagkaluka-luka ka. Di ba? Sa akin kasi parang there's something wrong also with her emotionally. Parang hindi ka emotionally healthy for you to always claim that this person giving you time, love, and tenderness stressor mo. Of course, we do not know the whole picture. We're just judging from we're just reacting from what we see on the outside. Pero parang kahit sa anong angulo mong tignan, lahat ng mga tao, kampi kay Mark. Dahil ano na sila parang pasong-pasong na sila sa'yo, girl. At saka hindi ka I mean, is she 50? 50 na ba siya? Oo. Kung may 50 ka na, parang there should be some wisdom already. At saka hindi, stability. Yes. Di ba, meron ka ng sense of stability in your mind, in your disposition, in your views, di ba? Kaya lang parang wala pa rin Di ba? Di ba kailangan ba mag-80 ka para magkaroon ka ng stability, emotional, mental, physical, psychological, di ba lahat? Saka sa akin parang mauunawaan ko pang magganyan-ganyan. Kako mga kaedad mo si Francine Diaz, di ba? 60, 17, 20, parang gano'n. Pero golden girl na. Active pa. Hindi kasi siya talagang bratinella. Yung bratty side niya, seeps through her words, her actions. Basta kami po dito sa TT, pinapangako po namin, ito na po ang huling pagkakataong pag-uusapan namin ang on-again, off-again, on-again, off-again relationship ng dalawa. Kasi talagang wala ayoko na. Umay ka na. Oo, wala ka na pinagkakatandaan, Chris. So kailan natin siya pag-uusapan uli? Ay, pag magaling na siya, or the other side of the equation. My God! Marami naman tayong handang black outfits, di ba? Nakakaloka. Ay, naka-black ka na, no? Di ba? Diyos ko. Parang gano'n na lang. Kasi parang, you are fooling us. Ginagawa mong tanga ang mga taong nananalig pa sa'yo. Hindi, kasi tinetest niya. Sobrang namang testing yan, sis. Di ba? Tinetest niya until now. Nasa testing the waters pa siya. Testing the waters kung talagang relevant pa siya. Oo, di ba? Parang testing the waters kung pinag-uusapan pa siya ng mga tao. Basta kami, last na to. Testing the waters kung papaniwalaan pa siya. Pag-uusapan na lang namin kayo talaga ng Mark Leviste kung ikakasal kayo or, again, the other side of the equation na. Aray ko. Para namin pag-usapan, tribute. Ay! Yun ang susunod namin pag-uusap, tribute na. Oh my pero God. para i-discuss pa ng bonggang-bongga, i-analyze at talakayin ng inyong relasyon, kaya mo na yan, te. Di ba? I-ano mo na. Inyo na yan. Huwag mo na kami idamay. Di ba? Tsaka tawag dito? Actually, inconsistent siya. Yes. Consistent sa pagiging inconsistent. Alam mo yun? Inconsistent. Diba? Inconsistent. Oo, di ba? Di ba? Yun siya di ba? Parang if you follow her, para siyang maze na ayaw magpaano. Ito na yung makakalusot ka na, pero ayaw pa niya. She refuses. You know why? Because she still wants to be relevant. Yeah, sure. Kasi pagka naano ka na sa maze, di ba? Wala ka ng relevance Tapos ka na Gusto niya pala ng validation. Chris, ano pa bang validation na kailangan? Mayaman ka. Mayaman ka. Matalino ka. Yeah. Matalino ka. Akino ka. Ano pa bang validation? Ang validation niya is to hold people on her palm. Yeah. Which yun. What she's doing right now. Oo, parang ito, paniwalain ko kayo, whatever I say, you will believe. And you will, lahat yun i-absorb ninyo. Yes. Diba? Ganun yun Diba? Parang, hindi ko alam kung disease ba yun, o mental, ba? Inadequacy ba yun? My God! Basta kami, dito sa The TT Show, we refuse to be, to be so committed to your causes. Lalo na sa mga stressors ng buhay mo. Kaya kami po, Vice Governor Mark Leviste, pag-uwi mo po sa Pilipinas, bukas po ang The TT Show. Para inyong ikwento, isalaysay, ang side ng inyong
ang sign nyo tungkol sa bagong episode na ito na kayo nga po ang stressor sa buhay ni Binibining Chris Aquino. Actually, Chris is herself, she's the stressor. Yun lang yun ang paniwala ko. Siya nag-i-stress sa sarili niya. Yes. Kung di ba man siya loka-loka. Saka, di ba? Sabi mo, may sakit ka na talaga. Tapos, kaya mo mag-initiate ng breakup? Oo, di ba? My gosh. It defies the ano. Yun na lang. My gosh, my gosh, my gosh! On that note? And on that note, ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. My gosh! Ako ang na-stress sa medium chika namin. Akala ko solong farewell ng aming show. Yung pala, may difficult chikihan pa. Ito po si Alwin Ignacio, the diva that you love. Kasama ko aking kumaring ultra maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po on the TT Show. Hindi pa kami nagpapaalam dahil mga para kaming Tarayan at Talakayan Showbiz Edition. And of course, you love this difficult segment. Dahil bulag na chika na naman ang aming pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa isang aktres. Ngayon na sa akin tanungin kung batang aktres, matandang aktres, sikat na aktres, o laos na aktres, basta aktres siya. Ay. Ang nakakaloka, meron siyang malalang lihim. Pero yung malalang lihim, magbibigay ako ng munting clue. Para naman alam niyo yung context ng isisiwalat ni Kumaring Ultra Maldita. Ang malalang lihim po ng ating aktres ay meron siyang binasag sa 10 mahahalagang utos ng ating Panginoon na binigay kay Moises. Sa 10 utos na yon, isipin niyo pang maigi kung ano yung utos number 6. At pag nalaman niyo kung anong commandment number 6, yun po ang tinutumbok ng malalang kasalanan ni aktres. Diba, Mare? Yeah. Ano pa tong chikang to at ang malalang kasalanan ni aktres? Kasi si aktres may jowa. Kagandahan pa rin naman si aktres, diba? Okay. Nung panahon na yan, kagandahan pa siya. Kagandahan at kaisliman pa. Ay! Siyempre, pag maganda ka, slim ang beauty mo. Okay. Diba? So, itong pangyayaring ito, recent o a million miles away? A million miles away. Okay. Kasi the love has gone kaput. Okay. Diba? Ngayon, syempre labing-labing, diba? Yes. Jowa Diyos ko. Syempre, lahat ng ginagawa ng magjowa, ginagawa din nila, diba? At saka yung jowa ni actress doon panahon na yun yun lang masasabi ko, ay na ay talaga. Oo. Diba? Talagang, para talaga siyang, Greek god. Parang Diyos siya bumaba sa lupa. Hindi naman masyado. Dahil ang pogi-pogi. Naku, hindi ako napupugian sa kanya. Hindi ko siya bet. Sabi ko sa'yo, mistiso ang gusto ko, di ba? Charot! Diba? Okay. Okay. So, naglalabing-labing sila ni aktor na to. Oo, tsaka talagang decente naman silang couple, di ba? Walang problema, di ba? Walang Walang sabit sila walang sabit pareho that time. Chu-chu-chu-chu-chu. So, anong naging sabit? Na jaundice siya. Ay! Yun ang sabit. Nakakaloka naman si actress. Hindi marunong mag-ingat. Na jaundice siya. So, nagdalang bata siya. Yeah. So, anong nangyari sa bata? Na-lost in emotion. Charot! Ay! Oo, na-lost in space ang bata. Kasi hindi pwede. Hindi pwede kasi? Kasi she has to remain kasi sikat pa siya nun. She has an image to protect. Diba? And maybe, just like our previous discussions, baka may mga kontrata rin siya ng mga panahon na yon. Oo. She has to kasi hindi siya kasal. So she cannot get pregnant. She cannot get pregnant. Diba? So, what do you do? Okay. You ease the pain. You ease the pain talaga. Diba? Yun ang nangyari. Diba? Parang diba? Parang, kaya yung aktor, lumalaman, hiniwalayan siya. Kaya pala. Oo, yun ang doon. Well. Kasi, diba? Kasi rin naman sila, hindi rin naman sila nag-iingat. True. Diba?
Pangalawa, bukod sa hindi sila nag-iingat, para sila mga tanga. Kasi pag artista ka, alam mo yung mga pinipirmahan mong kontrata. Alam mo yung stipulations doon. Di ba? I mean, if you're intelligent enough, you know what you are to do and what you do not have to do. Di ba? You know what you have to become and you know what not to become. Pero, diba? hindi ko kinakaya si actress, ha? Kinaya niya itong pangyayaring to. Eh, kasi no choice siya. Otherwise, syempre, malaking kahihiyan din pagka nadimanda ka dahil. Oh, di ba, malaking kahihiyan din yon. So, contract over conscience. Oo. Ay, okay. C over C. Wala or magsisisi ka. Charap! Wala na akong mako-comment dahil nalungkot naman ako. Dahil syempre, yung na-lost in space, parang hindi naman niya ma-deserve na ma-lost in space. Dahil hindi naman niya kasalanan, di ba? Na ma-lost in space. Wala siyang kasi. Wala naman siyang say. Wala siyang mong gagawin mo. Ano ka pa lang, di ba? Di ba? Ano ka pa lang? Ewan ko. Hindi ako nang sabihin, di ba? Parang nakakaloka. Basta alam niyo naman yung Sixth Commandment. Alam niyo yung plus lost in space. Alam niyo na naganap kay actress. Ang nakakaawa doon yung bata. No? Yes. Kasi nga na-lost in space siya. Na ano siya. Saka parang, ako more than anything, hindi ako makapaniwala talaga. Ang hirap. Kasi iba yung imahe ni actress, di ba? Hindi, dati siyang sikat talaga na Pero wala kang magagawa kasi yun it's a choice. Yeah. What she did was her choice. Oo. Pero may mga options naman siya. Pero may consequences siyang harapin. Pagka inano niya yung Well, sa akin, hindi namin hinuhusgahan si actress sa nangyari na ang nangyari. At I'm sure naman hanggang ngayon, dala-dala niya yon. Kung dinadala-dala niya pa, ha? Well, kaya sana yun Pero na lang. parang nadadala naman niya kasi parang baliwala na sa kanya. Yung kaganapan ng araw. Di ba parang okay na siya? Di ba parang okay. Time to move on. Well, kasi sabi mo nga kasi nga choice niya yon. So siguro choice niya na tapangan ng loob niya. Oo. Diba? Kesa, I'm sure she had nagkaroon siya ng mga sleepless nights tungkol doon. Pero wala na. Sabi mo nga, nangyari na. Choice mo. Pero bilib ako sa mga taong gano'n. Yes. Kasi parang conscienceless ka nun eh. Di ba parang... Saka sa akin parang... mas nangibabaw ang karera kaysa konsyensya. Hindi. Mas nangibabaw ang karera kaysa pagkatao mo. Kasi you are the person that you are. So, inano ka, tines ka. Sinubo ka. Yes. Di ba? And you gave up. Di ba? Parang, kasi it's a choice between good and evil eh. Yun diba? Nga, nag-fail siya miserably sa choice na yun. Nga eh. Ang tawag doon, human frailty. Yes. Kasi kahinaan talaga yun eh. Di ba na, na-test ka ng todo-todo. You have to choose the left or the right. Saka diba? yung pangyayaring yun, pwede naman talagang naiwasan kung nag-ingat sila. Hindi. Pwede naman naiwasan yun kung brave ka. Di ba? You face the consequences. Di ba? Well, obviously... So, baka sila pa nagkatuluyan. But obviously, hindi siya brave. Nga, hindi siya brave. Hindi brave ang actress. At diba? I understand rin kung bakit that point in time na dapat kasama niya si aktor, iniwan siya. Siyempre, masakit yun sa guy. Di ba? Walang yun eh. Kumbaga, of course, we did with consent pa naman yung ginawa nila pareho, no? Pero, yung ginawa ng girl, parang walang consent nung yung papapalos lost in space, di ba? Parang, girl. Di ba? Parang, Saka, from the little I know of that guy, of that actor, ilalaban niya yon. Ilalaban nga niya. Diba? Kaya he was so disappointed na, ayun, niya. Di ba? Walang ano pa magagawa natin dyan? Ang leksyon dyan, huwag masyadong Huwag masyadong ba? My God, inaano ka ba niya? Charot. Gusto ba anuhin ka niya? Ha? Kung magpaano. Ay, aray ko. Diba? At kung magpapaano kayo, magsuot ng kapote. Ay! Diba? Bakit? Rainy days ba to? Diba? At kung ayaw niyo magkapote, uminom mo ng Pildoras. Ay! Diyos ko, ako uminom. Aray ko.
Ay, oo nga! Nung college ako, uminom ako ng uminom eh. Hindi yung chunk ko. Daddy mo, bumangga ka sa ano? Hininto mo. Di sana kung hindi ka huminto. Laki-laki na din ngayon. Ay, ako naman napakalaki, no? Diyos ko, diba? Nakakaloka. Kasi yun mag-ingat. Tignan si Ellen Adarna. Diba? IUD. IUD. Diba? Kaya di siya mabutis-butis si Derek. Kaya pinatanggal niya na. So, noong mga panahon bang yun? Hindi uso IUD. Feeling ko uso na yun, no? ABC yung uso na. Nakakaloka. Hay, nako, actress. Lalo tuloy ako ng hina. Parang gusto na kitang i-erase sa mga taong hindi idolo ko. Diba? On that note? Totoo na to. Totoo na to talaga. Mag-subscribe na po kayo sa aming YouTube channel, sa Diaryo Tirada. At i-follow nyo kami sa aming Facebook pages for Daily Tribune at for Diaryo Tirada para, of course, hindi kayo maiiskupan. Ito po si Alwin Ignacio, on Diva That You Love. Kasama ko aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. Ito po on The TT Show, ang Taraya Talakin Showbiz Edition. Mahal po namin kayo. Magandang linggo po sa inyong lahat.